May patatlong lechon siya kay Kuya Luis. Ay, wow! Hindi ko pa makalimutan yung pito eh. Sabi ko nga isa na lang kasi sobrang dami. Sabi ko Kuya Ramiro yun. Sila Luis, no? Sila Kuya Ramiro. Nakakadena. Pa pala yun. Nakakadena mo. Kuya Jason, ano? So yun po guys, magandang araw po ulit sa lahat. So pag-uusapan po natin sa video na ito bago po natin ipagpatuloy ang panonood is tungkol nga po dun sa plano ni Ninang Precious ni Luis na magbigay nga po ng 3 lechon para kay Luis. I'm not sure kung para ito sa birthday ni Luis pero may nabanggit po siyang gusto daw po niya na magkaroon ng reunion sila, yung mga kabatch ni Luis dati, sila Luis, sila Dandan, si Tipoy, tsaka yung laking nakakadena dati na si Kuya Jason. So, kaya ko po nabanggit na baka pang birthday ni Luis kasi nga po, malapit na kasi yung birthday ni Luis, August 14 po. At hindi ko kasi makakalimutan yung birthday niya kasi nga po, magkapareho po kami ng birthday. Ayan. So, ipapatuloy po natin ang panonood tapos magbibigay po ako ng aking opinion. Yung birthday niya. Birthday niya. Sabi ko niya, ano na lang sa palayan niya. Ayun o, merong nabanggit na birthday. Hindi ko lang masyadong marinig kasi maingay nga po. Parang nabanggit ni Ninang Precious na yung birthday ni Luis, yung gagastuhin sa birthday ni Luis is parang ibibigay na lang sa pamilya niya. Parang ganun yata, hindi lang ako sigurado kasi hindi masyadong marinig. Opo. Doon na sabi ko gagawin. Sabi, okay naman daw. Opo. Wala namang problema dito. Wala namang naging problema. Magpapakater siya. Tapos 3 lechon. Sabi ko isa na lang sana. Parang sa guess. Parang sa guess. Siyempre, kung ilan yung darating, di ba? Kung pwede namang isa. Kay Kuya Ramil, sabi ko kay Kuya Ramil yun. Sila Luis, no? Sila Kuya Ramil. Nakakadena. Pa pala yun. Nakakadena mo. Kuya Jason, ano? So kung reunion po ng batch nila Luis, dapat andun si wag na lang. Umalis na nga pala. Ito, papaypatuloy po natin. Si Ninang Precious. Wala. O yun. Paano po niya mo yun? Gidege. Ay, sabi ko lang yung dalawang Si Ninang Precious. Siyempre, reunion yun. Opo. Ng mga Kung ilan po yung atin, ano na lang. Sakto na lang natin sa atin. Opo. Tatlo yun. Marami na po yan. Pag 3, yung 2 lang, marami na po yun eh. Kasi nung Mga tao dyan. Wala naman po, problema dito. Ano to? Okay naman siya. Okay po. Ano yan, disiplina lang naman yung ginawa ni Tatay sa kanila. At least nalaman nila yung ano nila. So yun nga po, ayan. So yun nga po yung pag-uusapan natin. Talagang napakabait ni Ninang Precious na napaka-generous talaga niya. Talagang ipinaparamdam niya yung kanyang pagmamahal para kay Luis. Hindi lang para kay Luis, kundi pati na din sa iba pang mga tinutulungan ni Tekram. Kaya nabanggit nga po niya na gusto niya nga po magkaroon ng reunion yung mga kabatch daw po ni Luis. Sila Tipoy, sila Dandan, sila Kuya Jason. I believe yung pinakauna kasing mga naging parte talaga ng Tekram Kids. Of course, ang pinakauna dyan is yung resident talaga ng Tekram Kid na si Noah, yung anak ni Teklito. Tapos yun nga po sila Dave, sila Luis, tapos dumating sila Dandan, sila Tipoy. I believe parang, hindi na pala. Meron pa kasi dati si Pretty Boy, pero yun nga po, parang nung nakilala ni Tekram sila Dandan is parang wala na yata si Pretty Boy that time. So anyway, yun nga po yung plano ni Ninang Precious. Magbibigay daw po siya ng 3 lechon. Wow, napakarami nun. Dati nga po nagbigay nga po siya 'di ba ng 7 na lechon. Talagang
kakaiba sila ng precious kung magbigay din talaga para kay Luis. 3 lechon, 7 lechon. Parang buong barangay na yata yung pakakainin niya. Pero okay lang po yun para at least kahit papaano is talagang busog na busog talaga yung mga bisita ba. At inulit ko nga, hindi ko alam kung para nga ba talaga sa birthday ni Luis yung sinasabi kasi hindi masyadong marinig yung pag-uusap. Or para lamang talaga sa plano niya na magkaroon ng reunion yung mga kabatch ni Luis. Pero kung kahit ano pa man, ay nagpapasalamat tayo ng malaki kay ng Precious kasi kahit na nagpahinga siya saglit pero yung kanyang pagbalik is bonggang-bongga naman, talagang ipinaparamdam kaagad niya yung kanyang pagmamahal kay Luis at siya pa nga talaga ang magpapaaral kay Luis daw. Kaya yung nga pong pera na ipon ni Tekram para sana sa pag-aaral ni Luis ay gagamitin na lamang po yun para sa kanilang bahay. So wala pa tayong update tungkol sa plano ni Tekram na patayuan ng bahay si Luis. Kasi parang pinapahanap pa yata ni Tekram yung pamilya ni Luis, yung nanay ni Luis ng lupa na pagtatayuan ng bahay. Kasi mahirap din naman na magtayo ng bahay sa lupa na walang kasiguraduhan. Kasi masasayang lamang yung pera kung paalisin sila bigla. So mas maganda yung lupa talaga is sa kanila or yung may pag-uusap talaga na hindi sila mapapaalis basta-basta ba para yung gagastusin na pera is hindi masasayang kasi napakamahal din talagang magpagawa ng bahay sa panahon ngayon. Alam po natin yan. Kahit na kubo-kubo nga lang, malaki na yung nagagastos. Sa materialis pa lang, napakamahal na materialis, tapos labor pa lang mga panday, mga tagagawa. So, how much more pa kaya kung medyo malaki-laki na talaga yung bahay na gagawin is malaki-laking gasto na talaga. Kaya, yun, ipag-pray na lamang po natin na sana matuloy na nga po itong bahay nila Luis, then magtuloy-tuloy na din po sana yung pagbabago ni Luis, yung realization niya sa kanyang mga pagkakamali. Sana is mabago na ito, makabawi na siya. Sabi nga ni Tekram na nakikita naman niya sa mga mata ni Luis na willing itong gawin ang lahat para lamang talaga makabawi. So we are hoping na sana magawa nga po ni Luis yung expectation ni Tekram sa kanya na makabawi, magbago, and hoping na sana makabalik nga po siya sa Tekram house balang araw kapag medyo okay na nga po ang lahat. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Inulit ko nga po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And all spring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo, nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan, or kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. Always take vitamin C para mabuhos ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. So once again, inulit ko, hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.